Lord, hallelujah. Una sa lahat, ako po ay nagpaabot na pinakamataas na pagpupuri, pagpasalamat, pagdadakila, at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Pala mga binamahal, ako po ay nagpaabot ng dobling paggalang, pagrespeto, at pag-alaala sa mga turo at aral na iniwan ng ating mga magulang sa mga Pilipinoon, ating beloved Pastor Wildy Almeida, katuwang ang ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako po ay bumabati ng isang magandang hapon sa kay Minister Wills, sa preachers, elder, order preachers, sa mga bisita, sa inyo lahat, sa atin lahat, mga minamahal, magandang hapon po. Mga minamahal, mahihain ako mga minamahal. Sa ganito pagtestimony mga minamahal, sa pagpapahayag ng mga pagpapala ng mahal ng Panginoon. Minsan nahihiya ako mga minamahal, pero ngayon mga minamahal, parang may tumutulak sa akin mga minamahal dahil sa mga nangyayari mga minamahal. Noon hanggang ngayon mga minamahal, na mga pagpapala, pag-iingat sa pamilya ko mga minamahal, hanggang sa kasalukuyan mga minamahal, hindi nagbabago ang pinapadama ng mahal na Panginoon sa pamilya ko mga minamahal. Yes, praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, noon pa lang mga minamahal, i-share ko lang sa inyo mga minamahal sa hindi pa nakarinig sa aking mga patotoo, bagat marami, ito isa lang sa mga patotoo ko mga minamahal, nangyari sa beloved wife ko mga minamahal nung 10 years from mula noon hanggang ngayon, na-detect mga minamahal na mayroon siyang bukol sa mattress mga minamahal. Ngunit ito mga minamahal, pinabayaan lang namin mga minamahal, ipinagkatiwala namin sa mahal na Panginoon, na ang mahal na Panginoon ang magpagaling mga minamahal na walang gamot. Ngunit mga minamahal, itong 2025 mga minamahal, nagkaroon siya ng ibang naramdaman mga minamahal. Mayroong mga lumalabas sa kanya mga minamahal na hindi kaya-aya mga minamahal. Noong pina-check up namin mga minamahal, ang sabi ng doktor, mayroon nga mga confirm may bukol sa mattress mga minamahal. Ngayon nung sabi ng doktor, ipa-check up ulit para sigurado kung mayroon nga. Mga minamahal, bago namin pina-check up yan mga minamahal ng pangatlong basis, sa pangatlong pagkakataon mga minamahal, marami pong lumalabas. Ngayon, nung napacheck up na namin mga minamahal, pinabasa namin yung result, pinakita pa sa anak ng amo ko, ang sabi ng doktor at sabi ng anak ng amo ko, parehas po ang basa nila, clear na po mga minamahal. Yun pala yung mga lumalabas sa kanya mga minamahal, yung bukol pala sa mattress mga minamahal, tinunaw na ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah. Hanggang ngayon mga minamahal, taglay-taglay ng kalakasan ng beloved wife ko mga minamahal. Amen. Dati, marami rin siyang karamdaman, may sakit sa puso. Noon mga minamahal, sabi ko sa kanya, dahil hindi po nagsusuot ng kabanalan mga minamahal, pag nasa bahay mga minamahal, pupunta sa palengke. Ayaw niya, gusto niya nakasuot mga minamahal. Ngunit sabi ko, na dito na tayo, naglilingkod na tayo sa mahal na Panginoon, sundin natin ang kalooban. Ang sagot niya sa akin, ang mahal na Panginoon na magpaalala sa kanya kung talagang bawal. Ngayon mga minamahal, binigyan siya ng karamdaman. Halos ikamatay na mga minamahal. Hindi na siya makahinga. Sabi ko, nung lumuhod siya mga minamahal, humingi ng tawad, sabi ko, magsuot ka ng palda para dinggin ka ng mahal na Panginoon. Nung pagsuot niya mga minamahal, pagtaas ng kamay, pagluhod mga minamahal, gumaling, lumuwag yung paghinga niya mga minamahal. Hallelujah! Sakit sa puso mga minamahal. Hanggang ngayon, di na sinumpong. Malakas na po ang aking mahal na asawa mga minamahal. Kaya, kung minsan, makaramdam tayo ng panghihina sa ating panampalataya, yun laging iniisip ko mga minamahal, yung mga pinapakita ng mahal na Panginoon, na pinapakita niya sa amin, na binibigay niyang kalakasan, mga himala, mula noon hanggang ngayon mga minamahal. Mga minamahal, i-share ko lang sa inyo mga minamahal, isa sa dahilan kung bakit paglista kanina mga minamahal, nagboluntaryo ako na mag-testimony mga minamahal dahil noong mga nakarang linggo,
niyayaya ko na mag-testimony, nahiya po ako mga minamahal. Pero itong nakaraang Miyerkules mga minamahal, sabi ko ito pagpaalala na sa amin mga minamahal. Noong Miyerkules mga minamahal, dahil ako'y papasok sa trabaho, bago ako pumasok sa trabaho mga minamahal, bago ako makarating, biglang nagmumotor ako mga minamahal, may biglang kotse na nag-slow down, naisip niya magpagasolina, biglang lumiko. Di ko naman siya nabangga mga minamahal, pero yung motor na nasa likod ko, yun ang bumangga sa akin. Naghiwalay kami ng motor ko mga minamahal, ako sa kaliwa, yung motor ko sa kanan. Mga minamahal, ang narinig ko na lang doon na sigaw na yung mga tao. Pero ako, hindi ako nakasigaw ng hallelujah, pero nasa isip ko, sa takot ko mga minamahal na magulungan yung katawan ko, tumayo ako kagad. Tiningnan ko yung katawan ko, pinakiramdaman ko, wala naman kong naramdaman. Pagdating ko doon sa trabaho ko mga minamahal, nakaramdam ako ng mahapdi sa tuhod ko. Yun pala, may gas-gas lang mga minamahal, kunting-kunti lang mga minamahal. Ngayon nung Biyernes naman, hinatid ako ng anak ko doon. Sabi ko, ihatid mo ako doon, tapos bibiyahe ka kasi nag-aral po yun mga minamahal. Bibiyahe siya sa isang rider para siya na magsusupply ng baon niya, pati pamasahin niya. Ngayon mga minamahal, hindi ko inaasahan tanghaling tapat, tumawag ang anak ko, sabi niya, Papa, nadulas yung motor, nakasagasa ako, nakadaan ako dyan sa EDSA, nadaanan ko yung nagkalat na langis. Di ko na nakaya na maibalance. Sabi ko, anong nangyari sa'yo mga minamahal? Sabi niya, natumba siya sa pakanan, naipit yung tuhod niya. Tapos tama-tama, pagtingin niya sa likod mga minamahal, sabi ng anak ko, yung gulong, yung pick-up delivery mga minamahal, tamang-tama yung gulong, nandoon na malapit na sa ulo niya. Sabi niya, mabuti nakapreno yung pick-up. Kung hindi nakapreno, yung ulo niya ang masagasaan mga minamahal. Kaya sabi ko, di ka ba nakasigaw ng hallelujah? Hindi raw. Ngayon mga minamahal, umuwi ng bahay, nagmotor pa rin siya noong Biyernes, hindi niya maibaluktot yung paa. Naiuwi pa niya mula White Plains sa Ortigas hanggang dito sa Payatas, mga minamahal, yung motor. Pagdating ng bahay, sabi nung kapatid niya, yung anak ko isa, sabi niya parang may mga buto na nakausli sa gilid. Tapos yung tuhod na magang-maga. Ay tinawagan ko yung beloved wife ko dahil dito, nag-practice ng bunso ko dito sa Montalban. Sabi ko, uwiin mo yung anak mo, anak natin para makita kung ano talaga. Pagdating ng beloved wife ko sa bahay, sabi niya may nakausli na buto sa tagiliran, dalawa, tapos magang-maga yung tuhod. Ay sabi ko, ipa-x-ray para sigurado. Mga minamahal, kaninang umaga lang, kaya nung inilista ko dyan sa pag-testimony, yun ang sabi ko, ito na yung paalala ng mahal na Panginoon para maipapasalamat ko sa Kanya. Malalaman ng mga kapatiran na ang Diyos na ating pinaglingkuran dito ay totoo. Hallelujah! Amen. Hallelujah, hallelujah. Kinuha ko mamaya nga minamahal bago ako pumunta dito kayo ng umaga, yung result. Tiningnan ko mga minamahal, clear. Ang sabi, walang fracture, buo. Baluktot na x-ray, pa-straight na x-ray. Walang bali, walang crack yung tuhod ng anak ko. Inabot ko kanina yung result. Nakangiti na yung anak ko, mga minamahal. Kaya sabi ko, pasalamatan ko to sa mahal na Panginoon pagdating sa gawain. Kaya, mga minamahal, huwag na tayong mag-alinlangan. Dahil maraming naririnig natin sa mga paligid. Ang totoong pinaglingkuran natin dito, mga minamahal, ay totoong Diyos, hindi hula-hula. Hindi Hallelujah. Diyos na Diyos, Diyos. Kung totoong Diyos na pinaglingkuran natin mga minamahal. Dahil dito nakikita, ipinadama sa ating lahat, hindi lang ako, pati sa ating mga maraming kapatiran na maraming pinakitang mga himala. Hallelujah. Kaya mga minamahal, hanggang dito na lang ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Hallelujah. Praise